DMX Supremo natambay sa branch, naubusan ng Honda Supremo, natambay ng 2 linggo, no? Pinapa-under natin. Before na under to, bago mag 2 linggo. Ngayon nawala na siya ng kuryente, natambay lang 2 linggo, no? So ayan, walang dashboard. Supremo 150 ito. Sinik natin yung kanyang battery. So may kuryente naman yung kanyang battery. Ayan, try natin yung kanyang battery na original 7L. So ayan, may kuryente naman, ano. Tapos dito naman sa kanyang fuse naman, mga paps, ayan, try natin. So may kuryente pa rin, ano. In and out, may kuryente. Ayan. So pagdating natin dito sa ano, kasi ito yung starter nya, pagdating dito sa kanyang susian, ayan, wala. So wala siyang kuryente, no? Walang neutral na nalabas. Wala rin busina. Ayan. Wala rin ilaw. Wala lahat. Walang headlight. So yan ang troubleshoot natin. Kasi dito may kuryente naman. Ang supply na lang papunta dito. So sinig ko na, no, walang kuryente, no. Wala kasi akong kasama parang pa-jack. Sinig ko na ito, walang kuryente ang kanyang spark plug. Ignition power, walang kuryente pag pinapadyakan natin to. So ayan, check natin yung susian. Baka nandun lang. Okay. So yan ang mga paps, ano. Walang kuryente kanina. Dito may kuryente, pati battery may kuryente. Papunta doon ang wala. So tinanggal na natin yung ulo, ito. Tinanggal natin yung ulo, ito yung karamihang sakit ng Honda Supremo mo. Ito yung papuntang susian, ito. Dito mga lods, mga paps, naiipit to. Itong wire na ito ay galing battery at saka papuntang accessories wire, papuntang battery po yan. Pag naipit po yan, nahihila yung wire dito. Ito. Yan, nahihila po yan. Tsaka sobrang ipit dito, maaaring maputol o mapulbos na yung wire, ano. So ngayon, sinik na natin, may kuryente na siya, mga lods, mga paps. May neutral na siya. Try natin na yun. So ayan, may neutral na siya, mga lods, mga paps. Ayan, o, nawawala. Ayun. So may busina na rin to. Ayan. Ibig sabihin na under na to, mga lods, mga paps, may kuryente na rin to. Try natin padyakan kung may kuryente na. So ayan, mga lods, mga paps, try natin padyakan, ano, kung may kuryente na. Ayan, may kuryente na, mga lods, mga paps. Ayan, may kuryente na. So bolts na tayo dyan. Okay, so ganun lang gagawin natin. Check lang natin yung susian kasi may neutral na dito. Kasi nga battery drive ito, no. Pero kahit wala naman battery to, pwede naman ito umandar kasi gawa ng may stator na supply papunta dito. Ayan, may ilaw na siya, kasi naka-neutral. Ito lang yung nagiging sanay lagi. Ito. So check nyo ito lagi, palalabasin nyo lang yan dito para hindi siya maipit. Ayan. Basta ito lang yung nagiging problema, mga lods, mga paps, sa wiring susian, ano. Okay. Tapos na tayo dyan. Solve problem na tayo, under na yun. So yan, mga lods, mga paps, try na natin yung start. Kung mag-i-start ba. So yan, may start na. So yan lang yung maging problema niya, mga lods, mga paps, no, sa wiring lang, no, kasi nga battery drive ito. So kailangan na natin i-check yung mga linya nun. Unahin muna natin yung battery, pangalawa ay kanyang fuse, pangatlo yung linya papuntang susian. Doon lang yan karamihan nagiging issue. Yan, umandar na. So goods na tayo dito, mga lodi, mga paps. God bless po.